Dahil palaging ang pinagbubuntis ko, ay iniwan ako ng asawa ko, hanggang sa Part 1. Maayos naman ang pagsasama namin ng asawa kong si Antonio. Kahit noong magkasintahan pa lang kami, ay wala naman kaming naging problema. 4 na taon kaming magkasintahan, Ate Vine, bago kami ikasal. Malimit man kaming may bakbakan noon pero nainom ako ng pills para hindi muna kami mag-anak. Ngayon na kami ay ikinasal na, umabot kami ng 4 na taon din na nagsama. Ang asawa ko ay mabait, Ate Vine, mapagmahal, at mahilig sa bata. Meron siyang isa pang kapatid na lalaki, at may anak itong 3, kaya palagi itong naiinggit sa kapatid niya, dahil sa tuwing nagkikita sila, palagi siyang sinasabihan na mahina, hindi makabuo. Ewan ko, Ate Vine, kung ano ang tumatakbo sa isip ng asawa ko. Sa unang taong namin bilang mag-asawa ay isang beses, sobra kasi akong na-stress sa trabaho ko noon, at laging mainit ang ulo ko. Pero sabi ng asawa ko, okay lang ganun talaga, baka hindi pa para sa amin iyon. Sumunod na taon ganun na naman, pagka-6 na buwan na nagtiyan ko, kusa na itong humilab, at napaanak ako nang wala pa sa buwan, dahil 6 na buwan pa lang si baby, kaya hindi siya nabuhay. Sumunod pang mga taon, ay nasundan pa ng 2 beses na nawala na ako ng pag-asa, at simula noon, nanlamig na sa akin ang asawa ko, kahit kausapin ilang na ilang siya sa akin, palaging nasa gimikan, laging nag-iinom, at naging mabarkada, wala akong magawa, pakiramdam ko kasi kasalanan ko, dahil hindi ko siya mabigyan ng anak. Na matagal na niyang pinapangarap. Akala ko hanggang dito lang ang aking paghihirap ng kalooban ko. Pero isang araw, nalaman ko na may ang asawa ko. Inawi ko siya, sabi ko, sobra-sobra naman ang paghihirap na ibinigay mo sa akin. Hindi ko naman kasalanan kung bakit laging nawawala ang anak natin. Sagot lang ng asawa ko, hindi ko alam kung bakit wala na akong respeto sa'yo. Dahil wala naman tayong anak, hindi ko kailangan matali sa'yo. Kahit pa sabihin na kasal tayo, walang say ang pagsasama natin kung walang anak. Umalis siya, dala ang mga gamit niya, sa inaakala ko na hindi na siya babalik, pero makalipas lang ng 3 buwan, bumalik siyang muli sa bahay. Sabi niya, may karapatan pa rin naman siya sa bahay namin, kaya hinayaan ko siya, dahil mahal ko pa rin ang asawa ko. Pumapayag ako na tabihan niya kung kailan niya gusto. Tumagal ng 6 na buwan, nagkaroon muli siya ng iba. Sa pagkakataon na ito, ako na ang nagdesisyon. Sabi ko, pagod na ako, ayoko nang umasa na magkakaayos pa tayo. Umalis muli ang asawa ko, bit-bit ang mga damit niya, sobrang sakit, Ate Vine, halos araw-araw akong umiiyak, at hindi makapagtrabaho ng ayos, kaya nagpasya ako na mag-leave muna ng 1 buwan, umuwi ako sa mga magulang ko sa aming probinsya. 4 na oras lang naman ang biyahe, kailangan ko kasi ng masasandalan, sinabi ko na rin sa pamilya ko ang nangyari sa aming mag-asawa. Sa hindi ko inaasahan, Ate Vine, makalipas ang 2 linggo sa pamamalagi sa amin, ay nakaramdam ako ng mga simptomas ng isang nagbubuntis, kaya nagpa-check up kaagad ako sa center, at positive, Ate Vine, nagkaroon ako ng pag-asa na magkakaanak akong muli. Sabi ko sana kahit itong nasa tiyan ko na lang ang ibigay sa akin, masaya na ako. Next episode.